Why your ads is not working? Bakit walang benta? Bakit sa iba meron? Ba't yung iba ang lakas? Hindi kaya sinungaling lang si Rudolph or hindi talaga siya magaling or what? Alam niyo yung mga tao, pag hindi nakakabenta, lahat na lang sinisi. Sinisi si Facebook, sinisi si Mark Zuckerberg, sinisi yung item, sinisi ito. Ngayon, pag-aaralan natin, bakit ba matumal or wala kang benta? You know, I get this question a lot. People will send me random screenshot na as if naman kaya ko pong i-resolve yung problem based on one screenshot. Magpapadala sa akin na ang site nila walang benta or yung graph mahina. Alam nyo, ang marketing or advertising para po tong engine ng kotse, no? Na pag tipong may nasira po dun sa makina, hindi ko po ito pwedeng gawin or magawa nang sinasabi nyo lang po sa akin na may sira ang kotse ko. Or sasabihin mo sa doktor na, Dok, may sakit ako, pakigamot ako. That is a very general question. Ang dami nag-PPM sa akin lagi siya, Rudolph, ang hinabenta ko, what do I do? So ngayon, we will discuss bakit nga ba matumal at bakit wala kang benta. Number 1. Number 2 pala. Hindi mo alam kung ano yung pinipresent mo. You know, if you master your product, alam mo lahat gamitin yan. Anong weight niyan, paano gamitin, description, saan gawa, everything. Anong height, anong color niyan, paano i-diagnose, okay? Paano i-take kung supplement pa yan. You will sell your product. The problem is, lahat nagmamadaling kumita ng pera nang hindi inaaral yung product. For example, sa Last Ride products, gusto kong ibenta tong active growth, pero hindi ko alam kung ano yung active growth. Guys, mahirap po yun. Okay. How are you going to present the item to our consumer kung hindi mo alam? Paano pag may nagtanong sa Facebook page niyan na, paano ba ang dosage niyan? Tapos sabihin mo, wait, itatanong ko yan kay Rudolph or sa Last Ride. Or maninisi ka, nasasabihin mo, hindi kasi pinipresent dyan sa office. Actually, meron tayong product presentation. Okay, meron tayong brochure. Nandun yung mga ingredients that you can actually self-study. Okay? So, excuses lang po ng tao yan. No? Para hindi alamin yung product. If you really wanna know, if you really wanna sell high, na malakas ang benta mo, kailangan aralin mo muna yung product. I can't count how many people yung alam kong nagbebenta nang wala naman talaga silang alam sa product. Okay, lalo na dito sa Last Ride, dapat alam nyo ang produkto nyo. Number 3, hindi nyo pinagpagudan ang inyong product description. Alam nyo yung pagka-click sa link, nandun sa website nyo, ginawa nyo, kinopy-paste nyo, or nangopya ka sa ibang website, or kinopy mo yun sa brochure that is very bad for SEO, or wala kang ginawang description. You know, you have to think like a customer. Pag kinlik ko yung video or link at pagtingin ko dun sa landing page, kailangan consistent yung story ng advertiser para ma-convince mo yung tao na bumili ng produkto natin. Nakukuha niyo ba yung point? That the more effort that you actually exert in e-commerce, that will bear more fruits. English. Pasensya na kayo sa mga anuhan ko. But I see a lot of advertisers just doing the laziest method on copy-pasting a lot of things and copying what the other guys doing, etc. You have no uniqueness, you have no branding. That's why your ads is not working. Okay, pagalingan po sa tinatawag nating copywriting. And meron tayong mga basic training ng copywriting. I am not an expert in copywriting, but I know yung mga pinaka-important details kung paano natin mako-convince yung tao. Okay, so please make your own product description. Number 4, hindi ka man lang gumawa ng thumbnail mo. Do you know how much this is affecting a lot of advertisers? You know, lalo na, you have to remember, people on Facebook are not there to buy things. They are there to socialize, to like, to comment, to have fun, to message their friends, to watch videos, and whatnot. But primarily, wala ka namang kaibigan na pupunta akong Facebook. Bakit? Bibili ako ng mga bagay-bagay. Wala pong ganun. Facebook is a social network, but it is also a marketplace. Ibig sabihin, habang nag-i-scroll up and down yung friend mo, kung yung thumbnail mo, nga pala, the thumbnail, ibig sabihin ng thumbnail, is ito yung first picture
bago i-play yung video nyo, kung video yung creative ng ads nyo. Okay? Or yung picture nyo hindi naman catchy. No? Walang masyadong dating or hindi siya, dapat pag nag-scroll down yung consumer, bigla siyang, oy, ano to? Ha? So, ibig sabihin, pag hindi nyo pinagpagudan ng isang bagay, wala po yung bunga. Okay? Sa ating advanced lesson, papakita ko po sa inyo on how to create killer thumbnails and caption para yung mga customer mo or yung mga tao sa Facebook is mapapahinto mo. Okay? Kasi pag napahinto mo sila, then may chance kang bumenta kasi pupunta sila sa website mo. Pero kung pangit ng thumbnail mo, pangit ng caption mo, konti lang ang benta mo. Okay? Kasi nagmamadali kang kumita ng pera. Number 5. Your primary caption is not informative. You know, the first 3 sentence or yung first sentence mo sa ads mo, isa yon sa pinaka-importante. Similar to the first 3 seconds of your video. Okay? If you're not solving problem and pinpointing yung pain point, no? Nung tao, nung consumer. Kung ikaw lang yung advertiser na tipong buy now, free shipping, sale today, 50% off. Yes, bebenta ka naman. Ang problem sayang kung ginandahan mo, if you did it properly, yung caption mo, no? For example, may caption tayo ng El Toro Coffee, no? Yung isang newbie advertiser sinabi na 50% off, sale now, 12-in-1 coffee, bagong product, blah, blah, blah. Ganun lang. And the other advertiser talagang he sat down or she sat down sa computer, he studied the product, 12-in-1 cappuccino ito with all natural ingredients. Tapos na-present niya ng maayos yung produkto. No? At naikwento niya doon mismo sa caption. Magsisimor ngayon yung customer to read more, okay? Nalulure mo na siya sa website mo. And sa website mo, nasa funnel na yon, consistent ang follow-up ng information. Naparating mo sa consumer mo na dapat hindi mo naman customer, na dapat nag-up and down lang sa Facebook, na kailangan niya pala yon. Kaya lang, dahil nagmamadali ka at tamad ka, ang lalagay mo doon, free shipping, 50% off, buy now, hurry. It can sell, lalo na kung maganda yung video, maganda yung product. But, guys, kung pwede nyo naman gandahan, no? Kung pwede naman kayo mag-exert ng effort, pera yan sayang. Dapat sa'yo na ibibili. Kaya lang minadali mo. Diba? Number 6. Yung product mo does not solve any problem. Alam nyo sa e-com namin dati, no? Kung yung product mo, sometimes your product is weird, but it does solve problems. Pero kung ang product mo is very generic, no? For example, magbenta ka ngayon ng cellphone cable. Nakalat naman kahit sa palengke at sa Green Hills. Mahihirapan ka pong bumawi. No? Or for example, nagbenta ka ng, for example, Gatorade sa Facebook. Well, hindi na yun nakakasolve ng problem kasi lahat yun ay nasa 7-Eleven na. You have to get a product. Kaya yung mga product ng Last Ride, it does solve problems. Active growth para po sa mga kulang ang buhok. It does promote hair growth all naturally. Okay? It promotes yung black hair, hindi yung gray hair. Sleepify promotes good health. We are solving problems. That's why may market yung products ng Last Ride. Okay? Ngayon, tanungin nyo yung product nyo, does it solve any problem? If it does, congratulations, may potential yan. Number 7. Your website loads very slowly. Ngayon, alam nyo naman na ang internet sa Pilipinas ay ang pinakamabilis. Isa sa pinakamabilis, no? Now, imagine, no? Halos lahat naman, no? Almost majority po ng customers natin nasa Facebook ay gumagamit ng data, ng 3G or 4G. Ngayon, kung yung website mo, nilagyan mo ng maraming pop-up, maraming apps, maraming video, maraming ek-ek. Alam niyo, ang sakit po ng mga beginner sa website making ay pinapaganda nila yung website ng todo. Tapos, 10 seconds bago mag-load. The optimal loading speed ng website is below 5 seconds. Because nobody wait for 10 seconds. Can you just imagine? Click. People will just exit, no? So, etong pag-optimize ng speed, pag-uusapan natin to sa advanced course, kung paano natin ma-check to at paano natin pabibilisin ang website mo. Okay? Can you just imagine, sa 100,000 na customers, yung 1,000 doon, hindi nakapag-load. So, ibig sabihin, nawalan ka ng pera kasi saksakan ng bagal yung website mo. Number 8,
Your video or image did not show how you can help the consumer. You know, the most important part of a video, no, kung video ang gagamitin nyo, is the first 3 to 5 seconds. Pwede kayo makabenta kahit 15 seconds lang po yung video nyo. Hindi nyo kailangan ng MMK o hindi nyo kailangan ng mala-commercial na 1 minute to 2 minutes para makabenta sa Facebook. 15 seconds, 20 seconds, that's it. Okay? Kasi yung excitement ng tao, okay, nandiyan naman sa Facebook yan para hindi mamili. Pag ang challenge dyan, first 3 seconds, nakuha mo ba yung loob? Nakuha mo ba yung attention ng tao? And the rest of the video, na-solve mo ba yung problem? Nag-offer ka ba ng solution sa kanyang problema? No? Ang problem sa iba, ginagandahan yung video pero walang proper script. Dapat yan first 3 seconds, first 5 seconds. Ano yung message ng video? Okay? Galingan nyo. Mahal ang price mo. Ngayon, with my e-commerce journey, okay, merong mga time na susubukan ko muna sa mataas na price yung item ko. Na dati to, nang wala pa yung last ride. And then slowly bababaan ko yan. Okay? And then, kung ano yung kunyari, nag-start ako ng 1.5. Okay? After 2 days, matumal, gawin kong 1.299. And then 999. No? At kung ayaw pa talaga, 795. You have to find the sweet spot. Lalo na kung marami nag-add to cart, tapos wala namang bibili. Baka gusto nila yung item mo, pero saksakan naman ng mahal. Okay? So, in our advanced course, tuturuan ko kayo kung paano mag-recover ng abandoned checkout, paano silang i-retarget, at paano silang mapapabili kahit umalis na sila sa website mo. So, your price to high, check mo. But, last ride products, sakto lang ang presyo niyan, mura pa yung mga supplement. Number 10, you're targeting the wrong people. Can you just imagine, kung nagbebenta ka ng iPhone case, tapos nakakakita ay Samsung, walang bibili. Now, Rudolph, how important is targeting? Well, it's not crucial. It's not deadly. However, okay, if you know how to target people well, you're going to lower your cost of impression and cost per result. Ibig sabihin, you're going to earn more. Okay, just for example, you're selling an AirPod, no, for an iPhone. Therefore, kailangan mo lang matarget pala is yung mga iOS users. Okay? And if you're selling something for maybe, for maybe mga Aquarius, no? Meron namang option sa Facebook na lahat lang ng Aquarius ang makakakita ng ads mo. Targeting is important but it is not deadly. Ibig sabihin, hindi ka naman mamamatay kung mali ang targeting mo. However, nasa training din natin yan on how to target the right people for your products. No? For example, I'm selling a cross bracelet, no? Christian bracelet or Catholic bracelet. No? You don't want our friends na other religions na makita yon because they're not gonna buy that. So, dun sa masterclass natin, sa advanced natin, I'm going to teach you how to target well para yung pera nyo po sa ads ay sulit na sulit. No, hindi lang basta kayo nag-ads. Okay? Number 11, your website is broken or your inventory is on zero. You know how many times na ako sa taon ko na sa e-commerce? Kahit ako minsan, okay? Minsan, ay sira pala yung website ko or did something. O, Rudolph, bakit kaya hindi ako nakakabenta? Tapos makikita mo sa inventory naka-zero na pala. So people are seeing your ads, everything is working well, pero magugulat ka, ang sale mo ngayon, zero. Okay? Minsan may mga nagpapacheck sa akin, bro, hindi kasi walang makapag-add to cart kasi wala ka ng inventory or yung website mo, deads. Always remember, make it a habit to check your website. Kung okay ba yung flow, kung mabagal ba, etc. Okay? Ito, it seems funny, but this happens to a lot of people. Itong inventory is on zero. Daming beses. Number 12. Galaw ka ng galaw ng ad set mo. Hindi ka mapakali. One day pa lang na walang benta or 2 hours, nagpapanik ka na o nagpapalpitate ka. Okay? Ito yung on my experience, it takes 24 to 3 days or 24 hours to 72 hours before mag-optimize yung pixel mo and ad set mo. Ibig sabihin, if you have 5 ad set at yung dalawa nag-perform today, it doesn't mean na etong dalawang ad set na to is also going to perform tomorrow and the third day. I have countless cases.
I will make 5 ad set with 300 pesos and let them run. First day, eto yung nag-work. Second day, eto. Third day, lahat sila equal. Equal na. Okay? Kung bakit hindi ka nakakabenta kasi paranoid ka at sobrang kabado ka, kaya ikaw, kalikot ka ng kalikot sa ad set mo at sa ads mo, ha? Kaya, hindi na nag-optimize yung pixel mo. When you say optimize, your pixel is trying to learn who to show your ads to. So, paano matututo yun kung bago ka ng bago? Kaya wag kang trigger happy. Number 13! Your website looks like a fly-by-night store. Ito yung tipong ginawa mo ngayon, okay? Except na lang kung in-avail nyo yung advanced course, tuturo ko sa inyo on how to make a killer website na mukhang parang Gokito, yung mukhang trusted talaga in a single day. Ha? Ngayon, yung website nyo ba, kung titingnan nyo, ipapakita nyo sa mga ibang tao, mukha ba siyang legit? May contact us ba? May shipping and fax info ba? 'Di ba? May live chat ba? May mga testimonials ba? Maganda ba yung mga pictures? HD ba? Yung description ba mahaba? Smooth ba yung checkout process? Ang daming factors sa website. Kaya lang, sakit ng iba, nagra-rush. No? Gagawa ng website, it looks like a fly-by-night store. Alam nyo, mga shoppers ngayon, they are getting wiser. Ibig sabihin, if they see a site na mukhang ewan lang, no, kahit maganda yung video nyo, no, maganda yung caption nyo, pagdating sa website, aalis yun. Diba? Kasi mukhang hindi, mukhang budol to Diba? Oh. Number 14, last one, shipping fees too high. Sanay po ang mga Pilipino sa free shipping, di ba? Free shipping. So kung kaya niyo pong itank, no, ipatong niyo na lang po doon sa SRP niyo yung shipping, tapos lagay niyo yung free shipping. Ang basket size po ng Pilipinas ay 999. So ibig sabihin, no, sanay pong mamili ang Pilipino ng 999. So pwede niyo pa naman patungan ng 99 pesos shipping or 150 shipping. Lalo na kung branded ka. Sa Gokito ko, iba-iba ang shipping fee namin, depende sa area, depende sa service. Check nyo, no? Kung kaya nyo namang i-free shipping at i-shoulder na yon, ha? Okay na yon. And of course, the last one na wala dito. Okay, hindi ko na nailagay. We're almost ending. Okay. Your checkout process is too long. Asan ba yon? Hindi ko ba nailagay? Okay. Ibig sabihin, masyadong maraming finifill upan sa website mo. Ha? Alam nyo, kung ikaw consumer, dapat konti lang yung fill up, konti lang yung click para makapag-click agad ng complete order. As short as possible. Ang kailangan mo lang naman sila kanila, full name, address, contact number. Tsaka email, 4 lang. Now check nyo yung ano nyo. Okay, yung zip code, di nyo na kailangan yan. Alam nyo ilang tao ang nag-exit sa site nyo kasi, hindi ko alam yung zip code ko, X. Sayang yun, bibili na yun eh. Hindi ko alam yung barangay namin, X. So dapat, wag nyo nang hingin yung barangay. Gawin nyo, pa-orderin nyo, tapos tawagan nyo, ma'am, ano pong barangay kayo? O ganon. Ha? So anyways, I hope marami kayo natutunan on this episode. 14 reasons, or 13 lang pala. No? 14 pala. 14 reasons bakit matumal ang benta at wala kang benta. It's because of these 14 reasons. See you next episode, and welcome to Last Ride.